Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. Ganito po ang sinasabi, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay bagong araw, bagong pag-asa. Ang paglipas ng luma at pagdating ng bago ay karaniwang isinatutuwa po ng tao. Kaya't sa buong kasaysayan ay laging ipinagdiriwang ang pagdating ng bago. Bagong sanggol, bagong buwan, bagong taon. Ang pagdating ng bago ay naguhudyat ng lalong magandang hinaharap. Sa isang salita, ang dala nito ay pag-asa. Ngunit pagkaraan ng ilang araw ay iba ang nangyayari. Ang bagong pag-asa ay pinapalitan ng bagong kabiguan. Walang anumang magandang pagbabagong dumarating sa buhay. Nagpapatuloy ang luma na lalong nagdudulot ng kawalang pag-asa. May magandang balita. Bagong pag-asa ang iniaalok ng Biblia. Sa inyong sarili, wala kayong anumang magagawa. Yan ang patotoo ng isang lalaking ang pangalan ay Pablo. Kanyang tanong, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Roma, Kabanatang 7, Talatang 24. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan nang tanggapin niya ang katugunan. Salamat sa Diyos, wika niya, sa pamamagitan ni Jesucristo. Roma, Kabanatang 7, Talatang 25. Yan ang nagbago ng kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pag-asang walang halong kabiguan. Ngunit dalawang bagay ang kinakailangan para mangyari ito sa buhay. Una po, pagsisisi. Ang pagsisisi ayon sa Biblia ay hindi lamang ang ikalungkot ang mga kasalanan, kundi ang tumalikod at magbago ng landas. Pangalawa po, pananampalataya. Sumampalataya sa salita ng Diyos, ang Biblia. Magtiwala na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ilaga ang inyong buhay at hinaharap sa kanyang pagliligtas, pamamahala at pangangalaga. Oras na gawin mo yan, kapatid, ang Diyos ay magsisimulang manirahan sa iyong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ikaw ay magkakaroon ng bagong kapangyarihan na ayon kay Pablo ay siyang bumuhay kay Kristo sa mga patay. Kilala natin ang kapangyarihan ng maraming sandatang pumapatay tulad ng bomba, atomika. Ngunit ang tao'y walang kapangyarihang bumuhay. Diyos lamang ang may pag-aari niyan at iyan daw ayon kay Pablo ay pag-aari ng isang Kristiyano. Kung yan ay pag-aari mo, hindi lamang bawat taon at buwan, kundi bawat araw ay may dalang bagong pagkakataon, bagong pag-asa at bagong pagtatagumpay para sa iyo. Kung hahayaan mong maghari ang Diyos sa iyong buhay, tunay na ang bawat araw ay may dalang bagong pag-asa. Bago sapagkat pinawi na ng Diyos ang mga luma. Bago sapagkat binura na ng Diyos ang kahapon. Bago sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng bagong kapangyarihan upang ikaw ay magtagumpay. Purihin ang makapangyarihang Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa patuloy mong pakikiisa sa pang-umagang
pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a nice day.